Maayong adlaw, buenos dias, magandang araw. Ito ang kapiyan sa Rehiyon 9, hatid ng Philippine Information Agency. Mapapanood ninyo ng live ang ating programa via PIA Western Mindanao Facebook page. Ang kapiyan sa Rehiyon 9 po ay para sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na dito ang ating mga local government units upang maihayag ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Ngayon po ikinagagalak namin and we are very happy po dahil binisita po ng buong PIA Kapihan team ang probinsya ng Sulu. That's why ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol rin sa mga programa, no? At syempre, dahil po ang Sulu ay napabilang na muli sa Rehiyon 9 or sa Region 9 or Zamboanga Peninsula, nais nating malaman kung ano yung mga inihanda nila ng mga serbisyo and of course, ano yung mga pangangailangan din ng probinsya na kailangan din para sa ating taong bayan. Kaya kinagagalak namin ipakilala ang ating panauhin ngayong araw. We have with us the Vice Governor of the Province of Sulu, Abdussakur Tan. Welcome po, Vice Gov. Thank you, Myra. We are very happy po no, na napaunlakan niyo po kami ng interview dito po sa inyong probinsya and of course dito po sa inyong opisina. And napakaganda po ng inyong probinsya. Yun po yung ating unang masasabi no, para sa ating mga manonood ngayong araw. And unahin ko na po yung katanungan natin patungkol sa transition natin. Kumusta po yung ating, now that Sulu is now part of the Region 9, for ordinary Sulu residents po, what will be this transition actually means? Gaano po ba ito kahalaga ang transition natin? At the moment, hindi pa nila masyadong maintindihan yan kasi matagal kami nawala sa Region 9. Since 1991 ay napabilang na kami sa Region Arm. Kaya ang tagal, that was like ilang taon ba yon? 1992, so more than 30 years, Yes. around 35 years. Under kami ng autonomous region in Muslim Mindanao. At alam naman ninyo, pagkakaiba ng autonomous region at saka yung under yung national structure, ang regional government ay very centralized. Tama po, Vice Gov. So ngayon po, what are the most important changes po no, that the residents should expect now that Sulu becomes part of Zamboanga Peninsula? Kami, mag-expect kami ng better services, government services, coming from the national government. Kasi una, nandiyan lahat ng mga regional director ng different offices of government. Yes. At napakalapit, nasa Zamboanga lamang, maybe yung ba nasa Pagadian. But siguro, hihingin namin kung pwede, magkakaroon kami ng satellite office ng mga regional offices dito sa amin lalawigan. Dahil bagong-bago kami dito sa mapabalik sa Region. under the direct responsibility of the national government. Yes. So yun sana, ang gusto namin maging model nga kami. Oo. Actually, Gov, like you mentioned, na matagal-tagal din no, na hindi naging kabilang yung Sulu sa Zamboanga Peninsula. So ano po sa tingin ninyo talaga yung biggest challenge in this transition? Una, yung gusto natin masiguro na of course yung walang ma-displace. At of course, gusto natin as much as possible, ma-retain natin yung mga nakaupo na ngayon dahil kailangan natin yung experience. It's not only about yung academic qualification or background nila, kundi para sa akin, mas mahalaga din yung napakahalaga ng experience. And then, of course, gusto natin, yung isang natin ngayon ay yung budget, especially those offices that are devolved. Actually, ito po, Gov, no, gaano po kahalaga na itong transition na ito ay makatulong sa access ng ating mga residente in terms of healthcare and education? Dahil napakalapit ng Zamboanga sa amin, tingin ko hindi kami mahirapan na humingi ng tulong. Pag kailangan ng tulong galing sa national government, siyempre mas madali yun dahil direct ang mga regional offices natin sa mga cabinet departments natin sa central office. And of course, tingin namin mas maraming resources ang national government. Yes, okay.
Now that you mentioned din po that Vice Gov, ano po yung mga opportunities that Sulu gain from being part of Region 9, particularly po in terms of funding natin, infrastructure, investment, and of course yung access natin sa mga national government agencies? Una-una, yung experience ng national offices, Okay. andoroon. Tagal na sila dyan eh. Oo, since karamihan dyan, since the establishment of the Philippine government, Yes. nandiyan na yan. So, siyempre, yung experience nila, alam na nila yun. So, yun na rin ang ginagawa nila sa ibang provinces na dito sa Pilipinas. Kaya, malaking bagay, sabi ko, yung experience at resources ng national government. So, especially like education. Very important sa amin yan kasi ang tingin namin sa education ay yan ang future ng ng bangsa namin dito, yung Bangsa Sog. And then of course yung health services para sa amin that is life. Dahil yan ang bibigay ng mga gamot at para yung iba na gumaling, yung iba na wag umikli yung buhay. So malaking bagay yung health at saka yung education sa amin. How about naman po yung ating infrastructures dito sa Sulu? Mag-e-expect din po ba tayo na mas gaganda na yung ating mga daan, mas malalawak yung ating mga daan? Siyempre, mag-expect tayo niyan kasi una, ang Public Works Office namin dapat DPWH, Department of Public Works and Highways, ay Ministry of Public Works lamang. So, walang daan. So, kaya isipin na lang ninyo kung ilang taon na kami na ganun. Kaya sabi ko, ay masyado na kaming setback ang development namin. Setback kami siguro po mga several generations ang ang setback namin in terms of development. Kaya kailangan na wag maiwan ang ating lalawigan ng Sulu. At parang magiging kawawa yung mga tao natin dito pag maging laggers kami. Oo, kasi yung iba umaabante na kami, hindi kami umaalis dito. Kaya umaasa kami. Now, in terms of infra, mga requirements namin, of course, we expect much more na support infra. Oh, we want support infrastructure like siguro yung mga roads natin going to mga farm to market. Yes, oo. At saka yung mga pantalan, kailangan malaking pantalan namin. At saka runway namin, kasi sinasabi namin, pag malaki ang pantalan namin, malaking barko pupunta rito. Yes, oo. Pag malaki ang barko, hindi namin kailangan ma-corner ng Zamboanga City, kundi yung produkto namin, pwede namin dalhin sa Cebu, sa Davao, sa Manila, as well as yung backload nila, pwede sila magdala ng mga groceries, mga construction materials, which we expect to be much cheaper in areas other than Zamboanga City. Yes. So talagang we are expecting these opportunities dahil hindi lang ito makaka-help in so many ways, no? Like sa economy ng probinsya and of course sa mga businesses din natin sa ating mga local na mga products dito sa Yes. Sulu. Kasi ang gusto namin, yung tao namin ay nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi lamang umasa sa opisina ng ating pamahalaan dahil limited naman ang kaya ng pamahalaan na i-employ. So, kailangan maghanap buhay talaga. We want self-employment. Yun ang unang-una namin Kaya hindi namin kailangan talaga yung mga kailangan magdiploma, degree o Oo, as Kasi long as kahit may gusto skills. namin, lalo pa ngayon, napakahaba na mag-aral, tagal. Yes. Tatanda Sa yung K-12. mga anak namin, mga apo namin. So gusto namin na naghanap buhay na kaagad. Magandang po yan, Vice Gov, no, na inspiration sa ating mga residents that to start their own pang-livelihood Yes. nila. Oo, and not really rely lang sa employment. Yes. Oo. Ayaw namin yung mga employment. Hindi sa ayaw. Kaya lang, hindi naman sila talaga ma-accommodate lahat. Oo, kasi siyempre limited ang opening sa ating pamahalaan sa dami ng Yes. tao oo. natin dito.
But ang kailangan namin, of course, yung support infra ay yung mga platform, mga opportunities na para makapaghanap buhay. Yan nga sinasabi namin, gusto namin maging talagang free ang tao namin. And for them to become free, kailangan wala silang inaasahan kundi sarili nila at Diyos. Yes. And we know that the province of Sulu is rich in agricultural products talaga po. I rich in many things. Yeah. Oo. Pati yung tourism Yes, oo. potential ng Sulu ay we have so much to offer. That's true. Very true po, Vice Gov. Parang it needs lang talaga more development and promotion din no, sa ating publiko. Yes. With the ongoing transition, Vice Gov, what are the preparations are currently being undertaken po by the provincial government for the full administrative transition? Sa ngayon, we are still in the process Okay. of this transition. Actually, hindi pa napafinalize lahat kasi we are still working on the budget of some offices like the Department of Health, the Department of Education, and other offices. You mentioned natin na po kanina yung ating mga healthcare, yung education, infrastructure. But do you have mga government agencies po and institutions that you think are most critical to the transition and how are you coordinating with them? Una, yung Department of Health. But Okay. tinutulungan naman kami ngayon, nagkakaroon na ng small group meeting sa Malacanang. In fact, tinutulungan tayo ng Office of the President as well as yung Department of Budget and Management and of course the Civil Service Commission dahil importante yung civil service kung paano ma-absorb yung mga empleyado. Yes. At of course, yung budget, DBM, and then of course, Office of the President kasi gusto rin ni Presidente na institutionalize ang lahat. Kasi, of course, 2027 dapat and beyond. Yes, okay. And for the information of everyone po who is watching, no, kayo po yung ating head na ating transitioning deep committee po dito sa province of Sulu. Ako po alternate ni Governor, akong pinapadala niya. Okay. And then, with that, Vice Gov, what are the areas po, no, you think dito po sa buong probinsya ng Sulu that still needs assistance talaga from the national government? Actually, yung needs na yan, endless yan. Okay. Oo, like daan, gagawin mo ito, nasisira din Yes. naman yan. Kaya tayo, May meron tayong national sustainability. government, ay walang hinto yung needs. Dumadami ang tao, dumadami ang nangangailangan, kaya ang government ay unli rin yan yung government eh. Walang hinto rin sa pagtutulong. Tama po kayo, Gov, no? Kasi we really need yung ating sustainability, Yes. no, ng ating mga programs. Hindi siya yung parang one time, big time na ibibigay. Oo, tapos walang sustainability with the projects. With that din po, Vice Gov, how important po yung stronger regional coordination natin? I'm sure you mentioned kanina na medyo naninibago pa yung probinsya ng Sulu. So how are we really coordinating with our regional offices po dito sa Region 9? We expect better coordination with the regional government considering that the offices are just in Zamboanga or in Pagadian. So mas malapit naman sa amin. At of course, parang mas maraming offices nandiyan eh. Hindi mo kailangan maghanap sa kanila. Nandiyan lang yung mga opisina. Yes. So mas madali. So tsaka hindi mahihirapan. Can you imagine? Those who would like to engage or to transact business with the regional office coming from Yes. our island municipalities. Pupunta dito, magbabangka. And then from here, by sea again to Zamboanga. From Zamboanga. Magbabas pa. So at least ngayon, hanggang Zamboanga na lamang or Pagadian. Okay. Gov, how about yung ating security, peace and order po dito sa Sulu? How Da, do we address Kung security ang pag-uusapan, tingin ko, kung dito lang, pwede na kami magyabang. If we were able to invite the President, not only stay here in the capital town of Jolo, hindi lamang dito, but pumunta pa si Presidente
doon sa another municipality, Yes. hindi lang doon sa municipality poblasyon, pumunta pa sa isang barangay Yes. para mag-inspect lamang ng isang kampo ng pulis. Yes. So, ganon ka kakumpiyansa ni presidente at saka kami. Ayaw rin namin na mapahamak yung presidente, kaya ang lakas ng loob namin na mag-imbita sa isang presidente. At hindi lamang yon, kahit yung mga Chief Justice of the Supreme Court together with other Associate Justices of the Court ay nanggaling na rin dito to break ground ng bagong Judiciary Hall dito sa ating lalawigan. And this is going to be the smartest and most beautiful siguro na Hall of Justice dito sa buong Pilipinas. Okay. Actually, Vice Gov, you mentioned yung ating mga visitors dito no sa probinsya ng Sulu. That alone is really a statement na talaga that it is already safe here in Sulu. And we witness rin po yung mga visitors na dumalaw dito sa province ng Sulu, even as we were present po during the President's visit po. Actually, mga twice na nakabisita dito si Presidente. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, we witness na ganun ka-ready yung Sulu no, to accept visitors. How about yung pag-accept naman natin ng ating mga tourist, mga local tourists po, or yung ating siguro mga foreigners dito sa ating probinsya? Are we also prepared for that? Actually, kami, although bago pa lamang kami, pero gusto namin medyo regulated ang mga rito. Hindi pag may tourist ay kahit ano na lamang ay pwedeng gawin. Yes. Kasi may certain restrictions kami rito. Yes. Kasi Ang culture. because of our culture and religious teachings. Yes. Kaya gusto namin ma-preserve ito. Kasi sinasabi ko, yung kultura namin, this is something that we own and that everybody owns it. Oo, kami lahat ang may-ari ng kultura na gusto namin protektahan at i-preserve. Yes. So, yan ang namin. Malaking bagay yan. Yan, isang kayamanan ng aming lalawigan. Yes. At dito, hindi nga pwede mag-inuman ng mga beer sa Oo, public bawal places. talaga. Oo. So, yan ang kasi mga pamilya namamasyal, nagpupunta sa mga resorts. Yes. So, ayaw namin may mga lasing kasi pamilya, matatakot yung mga pamilya. Kung mayroong mga isa, dalawa lasing, ay nakaka-create lang ng Ordinance. gulo. Oo, so mas mabuti na yung wala ng lasing. Yes. Actually, yun po yung ikinaganda din dito no sa probinsya ng Sulu dahil aside from your rich culture din, tapos meron pa tayong mga magagandang lugar, ma-experience talaga ng mga tourist natin yung kultura Yes. ng Tausug. So they will experience their cuisines, talagang rich po yung kultura kung makakabisita sila dito sa Sulu. With that po, Vice Gov, what is one thing po no that you want every Sulu resident to understand with the transition? Kasi baka po meron pa tayong mga residente na hindi pa talaga nila gaanong naiintindihan no yung ating pag-transition from BAR to Region 9. Ang gusto ko lang maintindihan ng ating mga kababayan, mga constituents natin dito, na gusto kong matanggap na hindi ko sila hindi ko sila hihilain sa hindi maganda. Ako'y tawag nila ay si Papang. Yes. So, as a father of my people, parang anak ko, hindi ko naman lulukuhin yung mga anak ko. So, ganun lamang ang masasabi ko. In fact, lagi ko na sinasabi, pwede naman maging yung model, ang Sulu ang maging model ng lahat na pwede pala gawin. At kaya namin yan gawin with the support, of course, coming from the national government and, of course, from our people, the community, and above all, from God, from Allah Ta'ala. Last na lang po, Vice Gov, your message to the national government agencies and people who are watching po sa ating programa. Maybe we can encourage them to come and visit Sulu and, of course, support po yung ating transitioning no or devolution natin. Sa ating mga
those in the national government and the different offices of government. Umaasa po kami na hindi ninyo kami pababayaan at tutulungan ninyo kami at yung transition ay matapusin na natin at ngayon ay nagpe-prepare na ng mga national expenditure program. So kailangan na maano kami. Sana tulungan ninyo kami at kumpiyansa kami sa inyo. Kaya kayo ang pinili namin over yung autonomous region. Gusto namin na dito na kami under the responsibility of the national government dahil kumpiyansa kami na ang national government ay ang magpapaganda sa buhay ng aming mga kababayan dito sa Sulu at sa probinsya ng Sulu. At sana kami na ang maging model ng lahat. Pwede yan at gagawin namin yan, inshallah ta'ala. Maraming salamat. Thank you very much. Again, maraming salamat po, Vice Governor, sa inyong pagpapaunlak po ng interview sa amin. We thank you very much po sa inyong time and of course for this opportunity. Once again, we have with us the Vice Governor of the Province of Sulu. We have Vice Governor Abdusakur M. Tan. Thank you very much po, Vice. Maraming salamat, Myra. Thank you. And with that po, nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga manonood natin ng Kapihan sa Rio 9. And of course, thank you very much to the whole team of Kapihan na Zamboanga, the PIA team, Region 9. Thank you very much. And salamat din po sa buong suporta rin ng probinsya ng Sulu, of course, with the Public Information Office din nila. Thank you very much once again. Sa ngalan ng Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez and PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Region 9 OIC Jocelyn Alvarez, ito si Myra Espinosa. Magkikita tayo sa mga susunod pang episodes ng Kapihan sa Rehiyon 9. Muchísimas gracias, Magsukul.